So hello, I am Charlie Marangal Jr. Uh, from BS Mat 3A. Ngayon, gagawa tayong tutorial para tungkol sa scikit-learn. So, ano nga ba yung scikit-learn? So, scikit-learn or sklearn is the most robust library for machine learning in Python. So, it provides simple and efficient tools for predictive data analysis. So, ano sinasabi niyan? So, ginamit yung scikit-learn sa pag-predict. Yan lang. So, installation, sunod ay installation setup. So, before we can do forecasting, predicting, we need to ensure scikit-learn is installed in our environment. So, paano install yung scikit-learn? So, open your terminal or command prompt and run. So, terminal. So, command prompt. So, ito sa command prompt natin, i-type nyo lang dito, pip install scikit-learn. So, yan. Enter nyo lang. Yan. Since meron na ako, ganun lalabas. Pero sa inyo, mag-download yan kung wala pa kayo. Okay? So, ayan, sabi. Note, if you are using Jupyter Notebook, you can run the, exclamation point, pip install scikit-learn inside a code set. So, paano yan? So, dito yan. Type na lang dito, pip install, scikit-learn. Yan. Tapos, enter, hit nyo lang enter, tapos okay na yan. So, since meron na ako, so, ayan na lang. So, ayan na lang natin to. Copy na lang natin to. Yan. Tapos, next ay import the library. So, ayan na nga. In-import natin yung library. So, we need pandas for data, matplotlib, for plotting, ito matplotlib, tapos sklearn for AI models. Tapos, sabi din dito, NumPy, we need NumPy to calculate our MSE score. So, NumPy. So, next ay, yan, import natin. So, shift enter. Yan, nag-enter na siya. Nag-run na. Ibig sabihin na, na-import na lahat tong mga libraries at saka modules na gusto natin gamitin. So, ayan. So, dito, next ay, let's load the cleanhouseprice.csv file begin in a previous tutorial. So, yung kinlin natin doon sa pandas na tutorial, gagamitin natin dito sa scikit-learn na tutorial. So, paano ilo-load natin yan? So, df is equal to, ano ba pangalan nun? Tingnan natin dito. So, ito, cleanhouseprice.csv. Ayun yung pangalan ng tingnan natin. Pero, i-type na natin. So, df.pd.read csv. Tapos, yan. Tapos, yung pangalan ng nung CSV file natin. So, cleanhouse price.csv. So, ayan. Na-read na natin. Ayan. I-shift enter lang natin. So, ito, nag-load na. So, ayan yung ma-read natin dapat dito. Add pa tayo ng isang column. So, i-tingnan natin kung ayun yan. So, df.head. So, ayan. Tama. Alice, Bob, Charlie, David, Eve. So, Alice, Bob, Charlie, David, Eve. So, tama. Ito yung data na load natin. So, next ay pre-processing the X and Y. So, machine learning requires two things. So, features X, yung mga features natin. So, the data, model, studies, yan. Tapos, target yung the answer we want to predict. So, ibig sabihin, yung features ay yung predictors natin. Actually. Tapos, yung target natin ay yun ang, yung gusto natin i-predict. So, yung ayun yung magiging magiging target natin, predictors at saka target, predictors at saka output, ganun. So, note for this intro, we will drop text color like district and owner and focus on the numbers. So, i-drop down natin yung yung mga to. So, i-drop natin. So, paano natin i-drop yun? So, kapag nilagay natin sa di ba, sa isang variable, sa isang data frame yung yung tatlong gusto natin na kasi di ba sabi, focus on the number. So, ang gusto natin na series ay yung continuous o kaya ratio na data. So, continuous o kaya discrete data. So, ito,
Since ayan, square feet ay numbers at saka yung age at saka years ay numbers. So ito lang yung kunin natin. So kapag tilagay natin siya dito sa sa isang data frame, automatic matatrap na yung yung owner at saka yung district. Automatic matatrap na siya, di ba? Kasi nga nasa panibagong data frame na yung mga numbers. So ilagay natin sa panibagong data frame yung mga gusto natin na maging predictors. So square feet, tapos bedrooms, tapos age years. So yan, nandito na sa isang data frame, variable. Tapos etong y natin ay yung, di ba, sabi natin kanina, yung magiging output o yung output, yung gusto natin ma-predict. So yung price, which is yung price. So ang goal natin dito ay ma-predict natin itong price gamit itong mga predictors na to. So yan. Tas pwede natin tingnan yung shape nila. X dot shape, tapos y dot shape. Actually, yung nalula. So para makita natin yung shape ng dalawa. Yan. So 14 14 columns, 14 rows, tas 3 columns, tapos 14 rows, tapos 0 columns, since walang kasunod. So, since block lang. So, next naman natin ay yung i-split na natin yung data. Kasi ito explanation. So, we must hide some data from the model during the training so we can test it later. So, this prevents the model from just memorizing the answer. So, parang lang siya. Kumbaga sa first semester, at yung days na nagtuturo yung teacher niya, tapos yung midterm exam ay yung magiging validation natin kung natuto ba talaga tayo dun sa training, dun sa natin sa training period. So ibig sabihin training tapos validation, okay, yung test period. So ipa-partition natin siya. Tawag doon ay data partitioning. So yung training period ay yung 80% siya, tapos yung test period naman ay yung 20%. So ayun yung data partition na 80 by 20. So ngayon, ganito yung magiging syntax next. So x train, tapos x test, tapos y train, tapos y test equals train test split plus x tapos y. Yan, kailangan mauna yung x bago yung y. So yan, tapos test size. Sinasabi natin kanina ang ratio ng test o kaya validation period ay 20%, so 0.2. Tapos kasi kapag nag-split ka, ma-randomize yung data. So gagawa tayo ng isang seed na para hindi ma-randomize yung data natin na paulit-ulit. So ito yung seed natin for dito para mag-stay lang siya diyan. Ayun lang yung magiging split ng magiging data partition natin all throughout the forecast dito sa forecast natin. So ayan, okay na. Shift enter. Yan, kapag kapag nag-run tapos walang error, ibig sabihin nun na-split na yung data. So okay. Tapos next ay training the model linear regression muna. So we start with the simplest algorithm, which is linear regression. It tries to draw a straight line through the data. So alam niyo na naman yan, linear regression. So ganoon, tapos may scatter plot. So yes, ayan. So yung model natin diba? Linear regression.
Tapos, model.fit. I-fit natin yung ano, yung X train natin sa Y train. Yan, kasi 'di ba? Ito na magiging yung parang yan, training period to. I-fit natin siya. Tapos, kapag na-fit na natin yung training period natin, pwede natin i-predict o i-fit din yung yung mga X test tapos yung Y test tapos kunin natin yung yung RMSE nila. So, yan. So, since nakakuha na natin yung may model na tayo. So, pwede na natin i-compute yung RMSE. So, predictions is equal to model.predict yung X test. Kasi ito yung na natin. Tapos, so, gagamitin na natin yung NumPy para mangapit natin yung MSE. So, squared error pala muna tayo. Tapos, yung Y test. Tapos, comma, yung predictions yung predictions natin sa X test. Tapos, Y test, predictions sa kukuha natin yung MSE niya. So, yan. Tapos, next ay yung RMSE. So, since yung MSE kasi ay square root lang ng yung RMSE kasi ay square root lang ng MSE. So, MSE NP so, square root ng MSE. So, yan. So, print natin yung print ngayon natin yung RMSE. So, print RMSE. So, F RMSE. So, equal siya sa RMSE. Yan. So, ngayon, since kinuha natin yung etong RMSE nung sa yung model natin na linear regression. So next natin yung visualizing accuracy. So numbers are good but graphs are better. So let's plot the actual prices versus the predicted prices. So perfect prediction, all that's line on the diagonal red line. So ito yung magiging magiging syntax natin since napag-aralan natin to sa sa tutorial ng Matplotlib. Kung di pa panoorin niyo yan. So ayan. Ito na yung magiging syntax natin. So i-copy na lang natin para mas mabilis tayo. So ito yung magiging since sabi dito all that, so ibig sabihin may scatter plot. So ayan, PLD scatter yung Y test at predictions. Color blue tas alpha is equal to 0.5. Tapos draw diagonal red line. Tapos PLD plot. Yan, tapos Y test color. Yan, alam niyo na yan. So natin. So ayan. So ito yung yung plot natin. So, close siya sa red line. Ayan. Ibig sabihin, okay yung linear regression natin na model. So, pero, itatry natin yung ibang model. Titignan natin kung sino yung pinaka mas mataas na performance. So, itetest natin yung titignan natin yung RMSE ng tatlo. So, i-compare natin. So, yung RMSE ng linear regression, tapos yung RMSE ng decision tree regressor, tapos yung RMSE ng random forest regressor. So, ito yung magiging syntax nila. So, unahin natin yung yung decision tree yan. Since natin kanina na-import na natin yun sa simula. Tingnan natin. Na-import natin sa simula yan. Yan, ito at saka random forest. So, i-copy na lang natin tong para mas mabilis tayo. So, ayan.
Kasunod nyo naman, ganun din naman yung ano, kung makapansin nyo pala, okay, tara. Wait lang pala. So, yan na natin to. Tapos, yan, GRMSE. Tapos, add tayo na panibagong cell. Tapos, i-copy lang natin to. Yan. Tapos, yan. Kung mapapansin nyo, same structure lang sila, di ba? Ayun. Tignan nyo. Tree model, na ganun. Tree model is equal to decision tree regressor. Yung function na decision tree regressor. Tapos, finite. Those X train at saka Y train. Tapos, 3 predictions. Yan. That predict. Tapos, yan, in square root. NP at square root yung yan. Ito. Parehas lang sila ng structure, di ba? Tapos, tingnan nyo rin yung sa linear regression. No? Same lang din. So, una, nagganan na sunod. Tapos, yan. No? Tapos, ayan. Kinompute yung RMSE. So, ayun yung maganda sa sklearn. So, same lang sila ng mga structure. So, pwede yung gawin ng for loop. So, para mas mabilis nyo pwede nyo gawin ng for loop para mas mabilis nyo makita yung mga scores nila. So, ganun. Ayun yung maganda sa sa sklearn. Since same structures lang sila. So, ulit-ulit na. So, next is the final showdown. So, ngayon, i-compare natin yung mga RMSE ng bawat model. So, the lowest number wins because it means the smallest error. So, ayan. I-compare natin yung mga RMSE ng linear regression model, tapos decision tree, tapos random forest. So, paano yan? So, yan na natin to. I-copy na lang natin to para mas mabilis. So, yan. Kung mapapansin nyo, napakataas ng decision tree. Ibig sabihin, ang pangit niya, gamitin na pang predict o gamiting model. Tapos yung kung makita nyo yung linear regression RMSE, okay naman siya, 7, so nasa mid siya. Tapos ang pinakamataas na nakuha natin, pinakamababa natin na RMSE ay yung sa random forest. So ayun yung magiging natin, yung magiging best model natin. So ayan, next ay yung testing a new house. So let's simulate a real world scenario using our best model. So ngayon, halimbawa, nagkaroon tayo ng panibagong bahay dun sa na inibag dun sa database. Halimbawa, ngayon, yung mga natin, yung area niya ay 2,500. Bakit 2,500? Tapos, so 3, halimbawa 3 bedrooms, tapos may nasa 5 years na yung bahay. Ngayon, i-predict natin yung value. Predict value. Tapos yung kung ano yung model na ginamit natin. Ano bang model na ginamit na forest model. So, forest model that predict yung new house. Yan. Tapos, predict natin kung ano yung magiging price. So, ito, gamit tong mga predictors ito, ipe-predict ngayon ng model natin yung magiging price niya. So, F, tapos, price value. So, equals, tapos, dollar sign. Tapos, yung yan, tapos, yung predicted value. Predicted value, tapos, 0. Okay, so predicted value. So, ayan, may warning siya. So, ito yung magiging price niya. So, $263,000 $300. So, ayun, na-predict natin. So, pwede natin ito baguhin. Halimbawa, binagal natin ito. Ginawa natin ng 4. So, nabago yung price. Na-predict niya. So, ayun lang. So, last ay kung gusto natin good practice to para sa mga data analyst, yung ginagamit ng mga data analyst, sinasave nila yung model para gamitin na nila para nakasave sa
sa laptop nila, sa mga computer nila yung yung model para hindi na ulit-ulitin. So paano natin i-save niya? So mag-import tayo ng import joblib sa tapos joblib.dump tapos yung yung model natin na so forest model, tapos yung gusto nating maging so forest model mo, forest model to house price price.pkl. So yan, pupunta to sa ito sa natin, wait lang natin. Ayan, so ito na yung model natin. Try natin siya i-load. So try natin siya i-load. So so loaded model, tingnan natin kung same lang yung magiging price value. So loaded model, so equal sa joblib.load yung pangalan. So house, pangalan ng natin? So forest model to house price. Forest model to house price. Yan. So yan, in-load na natin siya. So .pkl. So yan. Sige nga, try natin. So test. So natin, new house ulit natin, yung new house. So copy na lang natin to para hindi na tayo mahirapan. So yan, new house, tapos so predict yan, copy na lang natin to, tapos palitan na lang natin to ng loaded model, tapos yan, natin. So same lang, ibig sabihin na save natin yung yung model. So ayun lang naman ang quick tutorial natin sa sklearn. So thank you, sana may natutunan kayo. Thank you po.